Welcome po uli. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa credit score. Ano po ba ang impact nito pag maglo-loan tayo? Paano po natin maiwasan na bumaba ang credit score natin? Particular po na pag-uusapan natin ngayon ay yung excessive na pag-check ng credit score nyo. Yung lagi kayo nag-check ng credit score nyo o lagi kayo nag-apply ng loan and in return yung mga dealership chinecheck yung credit score nyo sa mga bangko, sa mga lenders na tinatawag. Alam po naman natin na kailangan natin yung sakyan, lalo-lalo na dito sa Canada, especially sa mga provinces, sa mga small cities, small towns, kasi usually po wala pong public transport. So, kailangan may sasakyan tayo. So, isa po itong pressure ko minsan sa atin para magkaroon tayo ng magandang trabaho. Bumili na ng sasakyan. At kuminsan po, hindi natin naisalang-alang ang ibang mga bagay. Ang iniisip po kasi natin magkaroon lang tayo ng sasakyan para magkatrabaho tayo. Ganyan po ang naging sitwasyon ko. Nag-uumpisa ako dito sa Canada. Gusto ko lang po magkaroon ng sasakyan para sa amin at sa family ko. Kasi outside the city rin yung trabaho ko. So, kailangan ko rin talaga ng sasakyan. So, yung unang bili ko dito basta sinabi sa akin ito ang monthly babayaran mo, iniisip ko kaya ko naman. Sige, perma. So, after ilang matapos ko nga babayaran 27% pala yung interest rate ko. So, huli na pero binayaran na lang kasi wala pong nag-advise sa akin na wala akong kamag-anak dito. That was 15 years ago. So, ang unang epekto po ng excessive credit check is, number one is credit score impact. Lahat po ng inquiries, yung meron po kasi tinatawag na soft inquiries at hard inquiry. So, lahat ng hard inquiry, let's say, may kaakibat na minus points sa credit score niya yan. So, pag marami kayong inquiries, let's say, every month nag-apply kayo ng car loan. Usually po ang ginagawa kasi ng dealership niyan, pag pumunta kayo, tapos nag-apply kayo ng car loan, sinubukan nyo magpa-approve kayo. Tapos hindi nyo nagustuhan yung deal. Usually pinapasok po nila yan sa 5 o let's say 5 bangko na lang. Hahanapin nila dyan yung pinakamabang magbibigay sa inyo ng mababang credit interest rate. Tapos hindi kayo nagkasundo ng dealership nyo. So after a month, punta uli kayo sa ibang dealership. Ganun na naman. Let's say within 4 months, naka-4 na dealership kayo. So magkakaroon ko yung 20 hard checks. Kung 3 points na lang po yun, ang minus sa inyo, it would be 60 points na mababawas sa inyo. Para ma-recover nyo po yun matagal. Let's say 3 points din po ang quarterly. Kung nagbabayad ko ng tama sa mga credit card nyo, sa mga loan nyo, it will take you, kung 3 points din quarterly, 12 points. So, 5 years, kaya nyo ma-recover yung nawala sa inyo within 4 months na ginawa nyo. Like kayo nakikipag-deal sa car loan nyo. Ang pangalawa po
maapektuhan dahil nga marami kayong heat, ang naging high risk kayo. Ang gagawin po nila kasi high risk na nga kayo dahil lagi kayo papa-credit check, meron pong mag-approve sa inyo pero high interest rate. Tapos kuminsan kailangan nyo po ng down payment or para ma-approvehan kayo may down payment na mataas pa interest rate nyo. Kaya tumataas yung car loan nyo. Instead na pwede kayo qualify kayo sa 1%, bibigyan kayo ng 12%, minsan hanggang 40%. Depende po sa kung gaano ka baba yung credit score nyo, kung gaano kayo ka high risk as a borrower. Ang pangatlong epekto po yun magiging may negative perception nyo yung pangalan nyo pag nilagay pa lang sa pangalan nyo apply sa bangko, automatic decline kasi nakita nyo po yung record nyo sa kanila kasi namamark na po kayo dyan ng mga bangko pag lagi kayong nagkakaroon ng credit inquiry. So yun po yung isa, naging automatic na yung inyong pag disapprove kasi napaka high risk nyo na nga. Yung pang-apat yung chances nyo ng ma-approvehan napakababa na. Ang signal po kasi na in distress kayo so parang high risk talaga kayo. Hindi ano po yan kahit naman po tayo, negosyo po kasi nila yan bakit nila kayo approvehan para sa kanila sa record nyo marami kayong inquiries, mababa yung credit score mo, so bakit gagambol yung bangko sa inyo, yung lender sa inyo alam nilang in distress kayo, kumbaga desperado kayo masyado, ayaw nila mag-take ng risk ng ganun. So ang isa pang ang panglima yung mga future na application nyo, kung after 5 years or 2 years gumanda talaga yung ekonomiya, gusto nyo bumili ng bahay, mahihirapan po kayo kung ma-approvehan man is mataas yung interest rate, kaya medyo tataas yung payment natin. So ang maganda pong gawin, ang mga mitigating factors or mitigating things that we need to do is alamin po muna natin yung chance natin ng approval. Meron po naman po tinatawag na soft check. Pwede kayong magpa-pre-approval kung saan bangko nyo, kausapin nyo yung kung pwede kayo makipag-appointment, tanong kayo kung pwedeng makapag-loan sa inyo ng car loan. Meron po akong naging kliyente na ang rate po kasi during after pandemic is 7%. So nasa small town siya, nagpa-pre-approval muna siya din sa bangko niya doon sa town niya. So nabigyan po siya ng 3% less dun sa bangko niya sa small town. So sa ganung paraan nakatipid siya ng binabayaran sa monthly payment ng car loan niya. Madali lang naman po yun pag nagkaroon kayo ng pre-approval. Bibigyan lang kayo ng dealership ng parang deed of sale, ipapakita nyo lang dun sa bangko nyo, tapos bibigyan kayo ng manager's check na yun ang ibibigay nyo sa dealership. Tapos tuturuan naman po kayo ng ahente niya sa mga dapat niyong gawin. So ang isa pang dapat niyong gawin is dapat pag magsi-shopping kayo, car shopping kayo, within a month lang, para
ang impact nun kahit pumunta kayo sa maraming dealership is one time lang yung yung deduction sa points niyo, kasi within that period may kita nila na nag-shopping ka ng isang sasakyan lang, ng sasakyan, hindi yung every month pag hindi ka na-approve. Para ma-achieve mo yan dapat alam niyo po kung anong brand ng sasakyan ang bibilihin niyo, magkano yung budget niyo unang-una, anong gusto niyo, mga feature ng sasakyan niyo. Tapos pwede kayo mag-shopping din online, mag-send kayo ng inquiry, magtanong kayo ng gusto niyo malaman, tanong kung meron kayong sasakyan na gusto niyo dun sa dealership. So magkano yung monthly payment, pag hindi ho binibigay kung magkano ba yung monthly payment, marami namang mga dealership yun na willing na magbigay sa inyo ng information na kahit sa ibang town na magbibigay ng information sa inyo. Pero kung kailangan nyo talaga na sasakyan, mas advisable po talaga na magpa-pre-approval muna kayo para alam nyo na yung chances nyo na ma-approve kayo. So kung alam nyo yung sitwasyon nyo, sasabihin naman sa inyo ng advisor nyo ng bangko nyo kung may chance kayong ma-approvehan, kung makakuha kayo ng mababa. Tapos na shopping kayo online, meron na kayong kausap na within the budget na yung bibili niyo yung sasakyan, yun, pwede na kayo pumunta. Tapos at least alam nyo na yung chances nyo na ma-approvehan kayo at stick kayo dun sa budget niyo. At nang hindi po magkaroon ng problema in the future. Marami po kasi minsan na pagpunta nyo ng dealership is parang na-pressure kayo. Gusto nyo yung sasakyan, maganda, pero kahit hindi sa budget, nabibili natin. Meron mga kababayan tayo na sinusoli ng sasakyan. So, yung tinatawag na repossession, nire-repossess po ng bangko yung sasakyan nyo. Malaki din po yung impact nun sa credit score nyo. For 7 years baka hindi kayo ma-approvehan, hindi kayo talaga ma-approvehan ng car loan for 7 years. For 7 years mag-stick yung record nyo doon. Ang isa pa yung bankruptcy at saka yung tinatawag ng consolidation ng loan nyo. 7 years din po yung epekto niyan. Yung sinasabi nila na yung consolidation is not bankruptcy. In a way, it's not, pero ang epekto po nun sa credit score nyo is same as bankruptcy. So kung iiwasan po natin mga ganong bagay, kung minsan lang po hindi maiwasan, humanda po tayo sa consequence na after 7 years pa tayo makakaroon ng magandang loan na magandang interest rate. Kakailangan natin ng cosign pag gano'n na may magandang credit score para magkaroon tayo ng sasakyan. Mamutangan tayo ng loob sa mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, para magkaroon tayo ng sasakyan. Kaya kung maiwasan po natin ng mga ganong bagay, magtanong lang po kayo dito, mag-comment kayo kung anong may tulong ko, ay pipilitin kong sagutin ang mga katanungan nyo. At kung pwede rin po kayo mag-subscribe sa channel na to. At marami po tayong pag-uusapan tungkol sa kung paano bumili ng stress-free process sa pagbili ng sasakyan. Salamat po, mabuhay po kayong lahat.